Section 1, ang pagsilang ng konstitusyon. Magandang araw, mga kapamilya. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987. Ito ang dokumentong nagsisilbing pundasyon ng ating demokrasya at kalayaan. Sa pamamagitan nito, naipapakita natin ang ating pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ang Saligang Batas ay hindi lamang isang piraso ng papel. Ito ay simbolo ng ating mga pangarap at adhikain bilang isang malayang bansa. Ito ang nagbibigay ng direksyon sa ating pamahalaan at sa ating mga mamamayan. Pero bago tayo sumisid sa mga detalye, balikan muna natin ang kasaysayan kung paano ito nabuo. Ang pagbuo ng Saligang Batas ay hindi naging madali. Ito ay bunga ng mahabang proseso at maraming sakripisyo. Taong 1986, nagkaisa ang mga Pilipino sa EDSA People Power Revolution. Milyon-milyong tao ang nagsama-sama para ibagsak ang diktadurang Marcos. Ang revolusyong ito ay nagbigay daan sa pagbuo ng isang bagong konstitusyon na magpoprotekta sa mga karapatan at kalayaan ng bawat Pilipino. Ang EDSA People Power Revolution ay isang makasaysayang pangyayari na nagpakita ng lakas at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ito ay isang patunay na kapag nagkakaisa ang sambayanan, kayang magtagumpay laban sa anumang hamon. Ang revolusyong ito ang nagbigay daan sa pagbuo ng isang bagong konstitusyon na magpoprotekta sa mga karapatan at kalayaan ng bawat Pilipino. Ang konstitusyon ng 1987 ay bunga ng pagod, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng ating mga kababayan. Ang konstitusyon ng 1987 ay bunga ng pagod, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng ating mga kababayan. Ito ay simbolo ng ating tagumpay laban sa pang-abuso at katiwalian. Ito rin ay isang paalala na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng sambayanan. Ito ay simbolo ng ating tagumpay laban sa pang-abuso at katiwalian. Isang paalala na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng sambayanan. Kaya naman, mahalaga na maunawaan natin ang nilalaman ng ating Saligang Batas. Isang paalala na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng sambayanan. Kaya naman, mahalaga na maunawaan natin ang nilalaman ng ating Saligang Batas. Ang bawat probisyon nito ay may layuning protektahan ang ating mga karapatan at tiyakin ang ating kalayaan. Kaya naman, mahalaga na maunawaan natin ang nilalaman ng ating Saligang Batas. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mahahalagang probisyon nito na siyang gumagabay sa ating bansa hanggang sa kasalukuyan. Ang bawat seksyon ng konstitusyon ay may mahalagang papel sa ating pamumuhay bilang mga Pilipino. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mahahalagang probisyon nito na siyang gumagabay sa ating bansa hanggang sa kasalukuyan. Ang bawat seksyon ng konstitusyon ay may mahalagang papel sa ating pamumuhay bilang mga Pilipino. Huwag kalimutang manatiling nakatutok upang mas maunawaan ang ating Saligang Batas at ang kahalagahan nito sa ating buhay. Section 2. Ang pinakapuso ng konstitusyon, ang Preamble. Ang Preamble ang siyang nagsisilbing pampambungad ng ating konstitusyon. Ito ang nagbibigay ng direksyon at layunin sa ating mga batas at patakaran. Dito nakasaad ang mga pangunahing prinsipyo at mithiin ng ating bansa. Ang mga salitang ito ay naglalaman ng ating mga pangarap at adhikain bilang isang malayang bansa. Simulan natin sa unang linya. We, the sovereign Filipino people. Ang mga katagang ito ay nagpapakita ng ating pagkakaisa at pagkilala sa ating kapangyarihan bilang mamamayan. Sa mga salitang ito, malinaw na ang kapangyarihan ng ating bansa ay nagmumula sa sambayanan. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa paghubog ng ating lipunan. Tayo ang tunay na boss. Tayo ang nagtatakda ng direksyon ng ating pamahalaan at ng ating kinabukasan. Tayo ang nagbibigay ng mandato sa ating mga opisyal ng gobyerno na maglingkod at pangalagaan ang kapakanan ng bawat isa. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod ng tapat at may malasakit. Binibigyang diin din sa preamble ang kahalagahan ng katarungan, kapayapaan, kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ang mga ito ay pundasyon ng isang makatarungan at maunlad na lipunan. Ito ang mga mithiing dapat nating pagsumikapan para sa ikabubuti ng ating bansa. Sa bawat hakbang na ating gagawin, ang mga prinsipyong ito ang magsisilbing gabay natin tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Section 3. Karapatan mo. Protektado ko ang Bill of Rights. Ang Bill of Rights ay isang mahalagang bahagi ng ating konstitusyon na naglalayong protektahan ang mga karapatan at kalayaan ng bawat mamamayan. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng konstitusyon ay ang Bill of Rights.
Ito ay naglala ng mga probisyon na nagtatakda ng mga limitasyon sa kapangyarihan ng gobyerno upang masiguro na ang mga karapatan ng mga tao ay hindi maaabuso. Dito nakalista ang mga karapatan at kalayaan na hindi maaring labagin ni numan, maging ng gobyerno. Ang mga karapatang ito ay nagsisilbing gabay sa ating pamumuhay at nagbibigay ng proteksyon laban sa mga hindi makatarungang gawain. Kabilang sa mga ito ang karapatan sa buhay, kalayaan sa pananalita, kalayaan sa relihiyon, at karapatan laban sa hindi makatarungang pagkakakulong. Ang mga karapatang ito ay mahalaga upang masiguro na ang bawat isa ay may kalayaang ipahayag ang kanilang mga saloobin at paniniwala. Mayroon din tayong karapatan sa edukasyon, karapatan sa impormasyon, at karapatan sa maayos na pamumuhay. Ang mga karapatang ito ay nagbibigay daan sa atin upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan at masiguro na ang bawat isa ay may pantay na oportunidad. Ang Bill of Rights ay nagsisilbing proteksyon natin laban sa pang-abuso at katiwalian. Ito ay naglalayong masiguro na ang bawat isa ay may pantay na proteksyon sa ilalim ng batas at walang sinuman ang maaring mag-abuso ng kanilang kapangyarihan. Ito ang nagbibigay sa atin ng boses para ipaglaban ang ating mga karapatan at ang karapatan ng ating kapwa. Sa pamamagitan ng Bill of Rights, tayo ay nagkakaroon ng lakas ng loob na ipaglaban ang ating mga karapatan at masiguro na ang bawat isa ay may boses sa ating lipunan. Section 4, ang tatlong sanga ng gobyerno. Para matiyak na walang pang-aabuso sa kapangyarihan, hinati ng konstitusyon ng ating gobyerno sa tatlong sangay ang ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura. Tinatawag itong separation of powers. Ang bawat sangay ay may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad. Mayroon din silang kapangyarihan na mag-check and balance sa isa't isa para maiwasan ang pang-abuso at katiwalian. Section 5, ang ehekutibo sa kamay ng Pangulo. Ang sangay ng ehekutibo ang siyang nagpapatupad ng mga batas. Pinamumunuan nito ng Pangulo ng Pilipinas. Siya ang nagsisilbing pinuno ng Estado at pinuno ng pamahalaan. Kabilang sa mga kapangyarihan ng Pangulo ang paghirang ng mga opisyal ng gobyerno, pagpapatawad sa mga nagkasala, at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Mayroon din siyang kapangyarihan na magveto ng mga batas na ipinapasa ng Kongreso. Section 6, ang lehislatibo, tinig ng bayan sa Kongreso. Ang sangay ng lehislatibo ang siyang may kapangyarihan na gumawa ng mga batas. Binubuo ito ng Senado at Kamara de Representantes. Ang mga senador at kongresista ang siyang kumakatawan sa boses ng sambayanan. Ang Kongreso ang may kapangyarihan na magpasa ng mga batas, magdeklara ng giyera, at mag-impeach sa mga opisyal ng gobyerno. Mayroon din silang kapangyarihan na mag-imbestiga sa mga katiwalian at pang-abuso sa gobyerno. Section 7, ang hudikatura, tagapagbigay interpretasyon ng batas. Ang sangay ng hudikatura ang siyang may kapangyarihan na mag-interpret ng mga batas at magbigay ng desisyon sa mga kaso. Pinamumunuan ito ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema ang siyang may huling salita sa interpretasyon ng mga batas. Mayroon din silang kapangyarihan na magdeklara ng mga batas na unconstitutional o hindi naayon sa konstitusyon. Section 8, katarungang panlipunan para sa lahat. Bukod sa pagprotekta sa ating mga karapatan, isinusulong din ng konstitusyon ang katarungang panlipunan. Nangangahulugan ito ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao, anuman ang kanilang estado sa buhay. May mga probisyon sa konstitusyon na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga manggagawa, magsasaka at mga mahihirap. Layunin nitong matiyak na lahat ay mayroong pantay na oportunidad sa buhay. Section 9, ang Konstitusyon, gabay sa pagiging mabuting mamamayan. Mga kapamilya, ang Konstitusyon ang siyang nagsisilbing gabay natin sa pagiging mabuting mamamayan. Ito ang nagbibigay sa atin ng mga karapatan at kalayaan, kasabay ng mga responsibilidad na dapat nating gampanan. Mahalaga na maunawaan natin ang nilalaman ng ating saligang batas. Sa pamamagitan nito, mas magiging epektibo tayong mga mamamayan na handang lumaban para sa katotohanan, katarungan, at kaunlaran ng ating bansa.
Maging maalam, maging mapanuri at maging aktibo sa ating lipunan. Tandaan, ang kinabukasan ng ating bansa ay nasa ating mga kamay.